Ngayon po ay dadako na tayo sa ating pong mensahe. At ito po'y kaugnay ng message po natin kahapon. At katulad ng sinabi ko sa inyo, originally, itong message na isi-share ko po ang talagang ibabahagi ko po sa inyo. Pero dahil naging very striking po sa akin ang Psalm chapter 56 verse number 8, so medyo doon po ako na sentro kahapon. But again, this is very related and connected to our message yesterday. At ito po ay ang topic nating Tears in God's Ministry. Ang pagluha sa ministeryo ng Panginoon. Alright? Kung kayo po ay ready na, lahat po ng handa na para sa ating pong pagsasalo-salo dito po sa ating almusal. So, yung mga nasa ibang bansa, gabi po sila nag-aalmusal doon kasi po Believer's Breakfast ang ating pong programa. Shout out kay Sister Jane Gorospe. Yes. Good morning sa iyo, Sister Jane. At kay Sister Gerald, magandang umaga sa inyo. If you are excited and ready to listen, just type Amen and then we will begin. Ang topic po natin, Tears in God's Ministry. Okay, ang pagluha sa gawain ng Panginoon or ang luha sa gawain ng Panginoon. Okay? Ang ating pong magiging teksto ay ang Acts chapter 20 and verse number 19. Acts chapter 20 and verse 19. Ang sabi po ni Apostle Paul, serving the Lord with all humility of mind and with many tears. Okay, so yan po ang ating pong magiging sentrong talata. Serving the Lord with all humility of mind and with many tears and temptations. Mga kapatid, yan po ang sinasabi po ng salita ng Diyos. So tayo po muna ay manalangin para sa gabay ng ating Panginoon. Our gracious, loving God, our Father in heaven, thank you so much for this very beautiful morning. Thank you for another day that you have given us, and thank you for the ministry of Believer's Breakfast. Lord, I pray that you will continue to give me grace, may you continue to give me wisdom, and please reach the heart of your people through thy word. Dakilang Diyos, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng mga activities ngayong araw na ito. Particular sa aming pong pagbibigay sentro sa naging kontribusyon ng Baptist sa aming pong bansa. Umaasa po kami, dakilang Diyos, na ito po ay magiging kapuri-puring gathering para sa iyo, na ikaw po ang madadambana at ikaw po ang siyang mabibigyan ng tunay na parangal. I pray, O Father, that you will continue to use us for your glory and for your honor, at naway patuloy na makapagbigay ng malakas na impact ang aming pong kalipunan, hindi lamang po sa aming komunidad, kundi sa aming pong bansa. Salamat po sa mga masugid na taga-subaybay ng ministeryong ito. And I pray, O God, na ikaw lang po lagi ang aming pong mapaparangalan at liwanagin mo po ang iyong mensahe para sa bawat isa sa amin. Panginoon, patuloy ko pong ipinapanalangin ang kagalingan sa lahat ng mga may karamdaman. Nawa dakilang Diyos, makarecover po completely ang mga dumaan sa matitinding karamdaman, lalo na po ang mga nadaan sa operasyon. Hiling ko po, Panginoon, na ikaw po ang siyang patuloy magbigay lakas kay Brother Jimmy Arcilia. Nawa patuloy mo siyang pagalingin, Panginoon. Ganun din po, salamat sa naging kagalingan po ni Pastor Mark J. Patuloy po yung complete recovery po ang prayer po namin para sa kanila, sila Brother Jojo Manuel, lahat po ng mga may karamdaman, dakilang Diyos. And I pray that this morning, may you again enlighten our minds and may you encourage us, O God. May this message bring us to realization that in the ministry, may mga times ng pagluha. Maasa po kami, dakilang Diyos, ng iyo pong patuloy na hamon sa bawat anak mo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. So, kahapon po, nagbigay pansin po tayo sa usapin
ng pagluha sa ministeryo. At ito po ay naging napakalaking blessing po para sa bawat isa sa atin. And I'm very sure na marami po ang nakarelate sa katotohanan ng mga pagluha sa buhay natin bilang Kristiyano. Now, I just want to focus on what the Apostle Paul said dito po sa mga elders ng Ephesus. Ito po ay bahagi ng kanyang pagpapaalam sa kanila. Kasi alam naman natin siya po ay missionary. At bilang missionary po, mga minamahal, hindi po siya napipirmi sa isang lugar. So, at isa po sa napagministeryohan niya, ito pong church sa Ephesus, at narito po sa bahagi na kung saan tinipon po niya yung Ephesian elders upang magpaalam po sa kanila and at the same time, magbigay po ng habilin or tagubilin po sa kanila. At ito nga po ang bahagi mula po sa verse number 17 hanggang sa halos duluhan na po ng talata ng Acts chapter 20. Ito po ay ang farewell of the Apostle Paul to the Ephesian elders. And dito po sa ating teksto, sa verse number 19, sinabi po ni Apostle Paul ang pahayag nito, serving the Lord with all humility of mind and with many tears and temptations which befell me by the lying in wait of the Jews. So dito po tayo sa sentro because for me, magandang mapansin po natin yung pong kanyang pahayag, serving the Lord with all humility of mind and with many tears. So, ang idea po, mga kapatid, ang linaw, many tears. So, sa usapan ng ministeryo ng Panginoon at sa usapan ng pagmiministeryo sa Panginoon, meron palang mga pagluha. And in fact, ang sabi po, maraming pagluha. So, kaya dito po sa ating tatalakayin, magandang makita po natin ang turo at katotohanan tungkol sa pagluha sa usaping ministeryo ng Panginoon. So, number 1, yung pong tears in service. Dito po makikita nyo yung halaga ng matapat na pagsunod. So, tingnan nyo po ang sabi, mga kapatid, di ba? Serving the Lord. So, ang concept, idinidiin po niya ang tungkol sa kanyang paglilingkod. So, sinasabi niya doon sa mga elders ng Ephesus kung paano siya naglingkod. Na siya ay naglingkod ng maraming pagluha. May maraming pagluha. Mga kapatid, mga minamahal, naniniwala po ako na ang mga mananampalataya, particularly ang mga involved sa ministry, alam ko po na hindi bibiro ang mga pagluha na naranasan natin sa ministeryo. In fact, bilang mga nagpasimula ng gawain, bilang mga nangangasiwa sa gawain, particular ang mga pastor, sapagkat po pwedeng i-represent ni Apostol Pablo ang mga lingkod ng Diyos, ang mga servants of God, yung mga missionary, yung mga pastor, okay, tagapanguna sa gawain. So, yun po ang po pwedeng nire-represent ni Apostle Paul sa kanyang sinasabing ito. Yes, mga kapatid, and I am very sure that the pastors can relate to this message dito po sa sinasabi po ni Apostol Pablo. And it is good for all the members of the church to understand na sa ministry po, hindi natayo po yan sa pitik lamang ng kamay. Hindi po natayo yan dahil po sa pera. Yan po'y natayo, mga kapatid, sa kalagayan ng matinding paglilingkod at sakripisyo ng mga tinawag ng Panginoon. Hindi bibiro ang mga naging sakripisyo po ng lingkod ng Diyos, and I am telling you na wala pong pastor na hindi po dumating sa pagkakataon at punto ng kanilang buhay ng pagluha sa usapang ministeryo. Kaya kung kayo po'y kabilang sa isang kongregasyon ng Baptist Church, mga kapatid, it is good for you to somehow, as you listen to this message, realize that the ministry na kung saan doon ka belong, yan po'y ministeryo na pinagpuhunanan ng pagluha. Sakit at pagluha, pagod at pagluha. Yan po, mga kapatid, ang isang katotohanan na hindi po natin mapapasubalian. Yan po ay naipahayag ni Apostol Pablo sa kanila. Diliwanag po ni Apostol Pablo na talagang ang kanyang usapan ng pagmiministeryo, ng paglilingkod ay hindi bibiro. Meron pong ilang mga bagay na po pwede nating sabihin na sa ministry po, meron tinatawag na personal tears.
Ibig sabihin po, because of the, sabihin nating heavy burden in the heart of the servant. Kasi, alam nyo, kung nagbibiro ka lang sa ministry, siguro, paisi-isi ka lang. But if you are sincere in the ministry, isang bagay ang titiyakin ko na ang isa sa mararanasan mo ay ang pagluha sa ministeryo. Yung pong masasabi nating hard labor, yung service natin mga kapatid, at naalala ko po, yung pong sinabi ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto, di po ba? When the Apostle Paul expressed his heart, pwede nyo pong mabigyang pansin po yan sa 2 Corinthians chapter 11, verses 28 and 29, how the Apostle Paul expressed his heart, and then in considering in the reality of the life of the men of God, of the servants of God in the ministry, talagang hindi bibiro po yan. Kaya meron pong tinatawag na personal tears. Okay? Protective tears. Yung bang talagang dahil po sa pagbabantay, dahil sa pag-aalaga, yung bang minsan pinoprotektahan mo ang mga tao, pero hindi ka basta naiintindihan. Kaya nga sabi ko, napakaganda na mapansin po natin na ang pagbiministeryo ni Apostol Pablo ay talagang maraming pagluha. Ito yung pinupuntos natin, di ba? Tears in the service. Yung ating pong pagluha sa paglilingkod. At meron din pong masasabi nating persistent tears. Yung bang pagkakataong masusugatan ka, masasaktan ka sa mga mararanasan mo, sa mga tao, even our Lord Jesus Christ, I can say, na talagang nag-express ng ganyang puso. So, kaya importante po na maintindihan po natin na meron pong pagluha sa ministry. At ito po, sa unang puntos natin, yung tears in service, it is the price of faithful obedience, yung halaga ng iyong pagsunod sa kagustuhan ng Panginoon. Well, siguro po ako bilang isa sa mga nagmiministeryo, nagpasimula ng gawain, alam na alam ko po yung sinasabi ko because I experienced that. Hindi lamang po ilang beses, ito po ay ang pagluha. Okay? So sa service, mga kapatid, mayroon pong pagluha. At siguro po maganda na bigyan pansin po natin na dapat ang paglilingkod natin ay humble service. Serving the Lord with all humility of mind and with many tears. Kumbaga, hindi dapat tayo na naglilingkod na parang pariseyo na ang gusto natin pagparangalan sa mga tao, palakpakan ng mga tao. So, mga kapatid, ang paglilingkod natin ay isang masasabi po nating mababang loob na paglilingkod. Hidden service. Yung hindi po yung pinagpaparangalan, katulad ng akin pong binanggit sa inyo, na ang idea ko po nung hidden service, kayo lang ng Diyos ang nagkakaalam. Okay? Pwedeng nakikita yan ng mga tao, pero yung the very heart of our service, heartfelt service, dahil yun yung dahilan kung bakit sinasabi ni Apostle Paul na talagang, di ba, serving the Lord with all humility of mind and with many tears. Diba? Kasi talagang mula sa puso ang paglilingkod. Hindi po nagbibiro lang. Kaya nga sabi ko, pag malasakitan po natin ang ministeryo sapagkat ang buhay ministeryo po at ang buhay paglilingkod ay pinagpuhunanan ng ating pong mga pastor, ng missionary, ng luha, mga kapatid. I remember the Apostle Paul when he said, "For the love of Christ constraineth us." Yung pag-ibig ng Panginoon ang dahilan kung bakit buong puso na tayo po ay naglilingkod sa Kanya. So meron pong tinatawag na tears sa usapan ng service. And then, meron din pong pagkakataon, mga kapatid, na pag-iisipin natin, hindi po pwede na sa ministeryo ang aasahan mo puro positibo lang. I mean, hindi ngayon naglilingkod ka sa Diyos, puro positibo lang ang aasahan mo. Makakaranas tayo ng maraming bagay, samantalang tayo po ay naglilingkod sa Panginoon. So, kaya tiyak ko po, relate na relate po ang maraming mga pastor dito po sa aking sinasabi sa inyo.
Ikalawa po, yung tears in sowing. Tears in sowing. Meron din pong pagluha sa paghahasik. Ito, alam po natin, di ba? Sa Psalm chapter 126 and verse number 5. They that sow in tears shall reap in joy. Okay, he that goeth forth and weepeth, bearing precious seeds with him, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Ganun din po sa usapan po ng soul winning, sa usapan po ng sowing. Meron pong tinatawag na pagluha, mga kapatid. Kaya nga ang sabi, they that sow in tears. At iyan po ay kabilang sa sinasabi ni Apostol Pablo. Doon po sa Acts chapter 20, serving the Lord with all humility of mind and with many tears and temptations, which befell me by the lying in wait of the Jews, and how I kept back nothing that was profitable unto you, but have shewed you and have taught you publicly and from house to house, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Diba? Ang kanyang buhay, misyonero, ang kanyang buhay, ministeryo, ay buhay na may pagluha. Okay? May iyakan po sa usapan ng paglilingkod. Mayroon pong pagluha sa usapan ng service at mayroon din pong pagluha sa usapin ng pag-aakay at paglalapit ng kaluluwa. Kaya nga mga kapatid, mga minamahal, iniisip ko po na sa ating pong presenting panahon, di ba? Sa ating pong panahon ngayon, medyo mas magaan-gaan pa ang usapan ng paghayo. Medyo mas madali pa sa atin ngayon sapagkat parang as I observe, as I've noticed, medyo ngayon, yung bang light, yung mga persecution na nararanasan po ng marami, kasi ang dami na po, parang bukas na po ang marami sa pangangaral ng Ebanghelyo. I'm not saying na wala ng persecution. So ito rin kasi minsan ang problema po ng marami pong mga nag-aaral din ng Biblia kasi sa totoo lang po, hindi naman talaga maikakaila na sa panahon ng Kristyanismo noon, matitindi po talaga ang labanan. Meron pong mga pinagbababato, meron po talagang ipinabibilanggo, at meron pa rin naman pong mga countries, mga kapatid, na ganyang katindi ang kanila pong persecution. But we cannot deny the fact that here in our country, very open na po. Ibig sabihin, sa ibang laban po tayo humaharap, katulad ng mga impluensya ng mundong ito, yung grabing takbo na ng mundong ito, at ang isa sa posibleng reason kung bakit medyo gumagaan ang persecution sa panahon natin ngayon dahil marami na po ang sumasayaw sa gusto ng mundo. Ang ibig sabihin po mga kapatid, parang iba yung tapang ng mga mananampalataya nung panahon noon sa panahon natin ngayon. Kaya mga kapatid, dapat po hindi pa rin magbabago ang tinatawag nating yung tatag at tibay ng pagtayo natin sa kung ano ang tama, ang standard, ang katotohanan, sapagkat yun po ang masasabi po nating magpapakilala ng pagiging totoo ng ating pong ministeryo. Now, ang usapin ng paghahasik at mga kapatid sa buhay ni Apostol Pablo, hindi po natin maitatanggi na siya po ang isa sa masasabing very productive man of God in the Bible. Sa usapan po ng misyon, sa usapan ng soul winning, sa usapan ng evangelism, sa usapan ng discipleship, sa usapan ng mentoring, sa usapan po ng church planting, we can say that the Apostle Paul, he became very useful and productive, mga kapatid. Pero siya po ang nagsabi nito sa kanyang pahayag na ito po'y maraming pagluha. Kaya kung meron kang mga loved ones na hindi mo pa naaakay sa Panginoon, so paramdam natin sa Diyos. Ipadama natin sa Diyos yung atin talagang sincerity and genuineness ng puso natin that we really want to win them to Him, to the Lord. So let us pray hard for them. Let us sow in tears, mga kapatid. Tayo po'y maghasik ng pagluha para po sa kanila.
Huwag po tayong malibang sa mundong ito. Huwag nating baliwalain po ang ikapapahamak ng ating mga mahal sa buhay. Iyakan po natin sila sa Panginoon. Huwag po nating baliwalain ang mga taong nadadaanan po natin. Mga kapatid, let us use every opportunity to share the gospel to them. And kung kinakailangan po, let us weep, mga kapatid. Let us sow. Sabihin natin in tears sa usapan ng ministeryo. So that is exactly what the Apostle Paul said. Meron pong tinatawag na tears in soul winning and in sowing. 'Di ba? Kaya ang kailangan talaga, patient sowing, prayerful sowing, and sometimes painful sowing. 'Di ba? Let us faithfully plant the seed. Despite na medyo mabagal ang resulta, di ba? Minsan, yun ang ikinaiyak ng iba. Hanggang ngayon, parang wala pang bunga. Hanggang ngayon, parang wala pang nangyayari. Tuloy lang po, mga kapatid. Let us not be weary in well-doing. For in due season, we will reap. We shall reap if we faint not. Hindi naman po pwedeng pag inihasik natin ang binhi ngayon. Kinabukasan, di ba? Magbubunga na kaagad yan. Tuloy-tuloy lang po. Patient sowing. Yan po ang kinakailangan. At syempre po, diligan natin ang panalangin. Di ba? Diligan po natin ang panalangin, mga kapatid. Kumbaga, yan po ang panalangin po natin. Yung bang sinabi po ni Apostol Pablo na talagang dapat po ang Kristiyano ay laging nananalangin, nagbibigay pansin sa tinatawag po nating tiwala at pagtawag sa ating Panginoon Diyos. Alam nyo, may mga na-win po tayo na hindi natin na-win sa napakaiksing panahon. May mga pagkakataon po na talagang tiniyaga natin. Tama po ba ako? Di ba? Tiniyaga natin. Yung bago po, siguro isang magandang example po niyan si Deacon Larry Lumanog. Si Deacon Larry po, nung pong yan ay na-witnessan, nung siya po ay napatanggap sa Panginoon, alam nyo, ang tagal pa ng panahon bago po siya talagang nadala sa church. May mga pagkakataon po na iiyakan mo sila sa Panginoon, pagtitiisan mo sila, pagtitiyagaan mo sila, kailangan pong mag-devote ka ng maraming time, kailangan talagang ipag-pray mo, sapagkat hindi mo kayang tawaran ang pwedeng gawin ng nahasik na salita ng Diyos sa kanila. Kaya mga kapatid, patient sowing, prayerful sowing, and sometimes painful sowing. Diba? Bibigay mo yung time mo, yung energy mo, yung sarili mo, at yan naman po ang kalooban ng Diyos para sa bawat isa sa atin. So tayo po ay magkaroon ng hindi bibirong compassion. Di po ba? Hindi bibirong habag at awa sa mga ikapapahamak ng tao. At dyan po kilala ang mga totoong Baptist, ano po, sa tindi ng tinatawag nating puso sa soul winning. Dyan po kami niluto ng Blessed Hope Baptist Church. Opo mga kapatid, talagang dire-diretso po yan. And that is actually my training. Yan po ang naging training ko po, and I can say na nagamit po yan. Pero may mga pagkakataon, ang layo-layo na nilakad namin, ang dami-dami ng bahay na kinatok namin. Talagang kung hindi ka magtitiyaga, kung hindi ka talaga magpe-pray, at may mga pagkakataon, di ba, painful sowing, mabubugbog ka, di ba? Mape-persecute ka, may mananakit sa iyo. At alam niyo naman yung kwento ko na, di po ba? Pero wala nang problema yon sapagkat sulit na sulit. Nandiyan po si Pastor June Rosare, ang bunga ng bugbog, ang bunga ng aking pong masakit na naranasan sa pagdadala sa kanya sa Panginoon. Kaya po lab na lab ako niyan ni Pastor June Rosare. Okay? So, importante po ho sa usapan po ng soul winning, may pagluha. Sa paghahasik, may pagluha. Sa paglilingkod, may pagluha. So, kaya, ano na po ba ang nararanasan natin sa service? Sa ating paglilingkod, ano na po ba ang nararanasan natin sa paghayo? Baka mamaya, konting persecution lang, ayaw mo na. Baka konting pagod lang, ayaw mo na. Gusto kong sabihin sa inyo, si Apostol Pablo sa usapan ng service, hindi bibirong luha, ang sabi niya, many tears. Sa usapan ng soul winning, many tears, mga kapatid.
There are many tears in the ministry. Yan pala magandang title, ha? There are many tears in the ministry. Meron pong tears sa usapan ng service, meron pong tears sa usapan ng soul winning and sowing, mga kapatid. At meron din pong tears in suffering. Ito po yung mga sakit o sakit na pinapayagan ng Panginoon. Ang tawag natin dyan, shared suffering. Nagiging partaker tayo ng suffering ng ating Panginoon. Recorded po yan sa 1 Peter chapter 4. 1 Peter chapter 4 verses 12 and 13. Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happen unto you, but rejoice inasmuch as ye are partakers of the sufferings of Christ. So napakaganda po na ating pong matiyak na tayo po yung nagsasuffer for the name of Christ. Shared suffering ang tawag dyan. Meron din pong shaping. Shaping suffering. Ibig sabihin, tayo po yung nagsasuffer para i-mold. Okay? Para i-mold. By the way, siguro po doon sa teksto natin, sa Acts chapter 20, binigyan pansin po natin yung tears sa usapan ng service sa verse number 19. Okay? Sa verse number 21, 22, ganun din po mga kapatid, makikita nyo sa verse number 26 yung soul winning. Ito naman po, yung tears in sufferings, malinaw po ang sabi ng verse number 22 and 23. And now behold, they go bound in the spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there. Alam nyo, yan ang buhay mga manggagawa eh. Yan po ang buhay ng mga soul winner, yan ang buhay ng mga manggagawa. Pag humayo ka, hindi mo naman alam kung ano-ano ma-encounter mo, kung sino-sino ang ma-encounter mo, at kung ano-ano ang po pwedeng maranasan mo. Tama po ba ako? As we do soul winning, actually pag humayo ka, hindi mo alam kung anong klaseng mga tao ang pwede mo makausap, kung sino yung po pwedeng makahalubilo mo, kung sino yung po pwedeng makatok mo, at ano yung po pwedeng mangyari sa inyo. So sa akin, talagang nakakasurpresa po yun. Wala po akong kamalay-malay na isang araw makakaranas ako ng magulpi dahil po sa aking paghayo. So ito po ang sinasabi ni Paul. And now behold, they go bound in the spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there, save that the Holy Ghost witnesseth in every city, saying, that bonds and afflictions abide me. There are many tears in the ministry. Wala namang masama. Mas magandang ito na gawin nating title, di po ba? There are many tears in the ministry. Opo, kasi nga dami. Sa service, sa soul winning, sa sowing, ngayon sa suffering. Naku, maniwala kayo minsan sa tindi ng hirap. At ito naman po'y nakaraan at nakalipas na. Di ba? Karanas po kami ng matinding gutom. Ay, bakit? Pinabayaan ba kayo ng Panginoon? No. Shaping nga po yun eh. Diba? Molding po yun. Training po yun, mga kapatid. Hindi po kapabayaan ng Panginoon yun. That is exactly what the Apostle Paul said. Ang sabi niya, I know both how to be abased and I know how to abound. Diba? Both to be hungry and to suffer need. So, nararanasan po talaga yun. Kaya nga, nililiwanag natin na sa suffering po, meron tinatawag na shared suffering, yung nagsasuffer tayo for the name of Christ. Diba? Nagiging partaker tayo ng suffering ng ating Panginoon. Ito namang shaping suffering, mga kapatid, ito yung masasabi natin, like for example, yung testings and trials. Hindi po ba, molding po ang ginagawa ng testing and trial sa bawat isa po sa atin. At yung sinasabi ko po sa inyo, na naranasan po namin, kasi nung worker po kami, ay grabe po. Sa usapang allowance, po pwede nating sabihin na walawans eh. Diba? Walawans. Ibig sabihin po, bukod sa maliit na po ang allowance po namin, dahil sa dedication na amin pong buhay sa ministeryo because of the challenge na amin pong natatanggap, actually po, doon pa lang po sa pagtuturo ng bata, ubus na po yung allowance namin. Kaya walawans ang tawag ko doon. Yes. At kung doon ka nakatingin, kung ikaw ay nakatingin, halimbawa, magsaserve ka sa Panginoon, tapos ang titingnan mo kung ano yung matatanggap mo, ang titingnan mo kung ano yung maibibigay sa iyo, kumbaga sa usapan, kikitain mo. Mga kapatid,
sa usapang kita, lalo na sa early years ng buhay mo sa ministry. Ngayon kasi hindi ko po maidi-deny na medyo inangat ng Panginoon ang buhay namin. Pero dumaan kami sa training, dumaan kami sa pagtitiis, dumaan po kami sa molding, sa shaping, mga kapatid. Hindi naman po pwede na nag-serve ka sa Panginoon, buong buhay mo, suffering talaga, sa idea po ng pangangailangan. No. In fact, hindi ka naman pababayaan talaga ng Panginoon. So, kaya lang po niya ina-allow na tayo po'y makaranas ng mga suffering to mold us, mga kapatid. Shaping ang tawag doon. So, kaya merong shared suffering, meron pong shaping suffering, at meron din pong sanctifying suffering. Ito yung nagpo-purify naman. Tayo po, mga kapatid, sa usapan po ng ating buhay sa ministeryo, remember when the Apostle Paul expressed his heart, sabi niya, di ba, sa 2 Corinthians chapter 4 verse 1, therefore seeing we have this ministry, as we have received mercy, ano sabi niya? We faint not. Pero imagine po that if you will study the life of the Apostle Paul, what he experienced in the ministry, particularly the sufferings that he experienced along the way, hindi po madali, hindi po magaan. Kaya doon sa sinabi niyang serving the Lord with all humility of mind and with many tears, kasama po doon sa many tears, yung tears na sa kanyang suffering, in suffering, mga kapatid. So, yung pong sinabi niya sa 2 Corinthians chapter 4, kapag tiningnan po natin yung later part, di ba? Lagi ko pong binabanggit sa inyo yan eh. We are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. Always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be manifest in my body. So, yan po, ang tawag yan, sanctifying suffering. Nilagyan po natin ng magandang katawagan po dyan. Shared suffering kasi nagsasuffer ka na nagiging partaker ka ng sufferings ng ating Panginoon. So ito po ay shaping suffering kasi minomold ka. Diba? Kaya yung part ng training po namin, malaking bagay po yan. At sasabihin ko sa iyo, matinding iyakan po yan, mga kapatid. Darating ka pa nga sa time na mag-iisip ka, tinawag mo talaga ako ng Panginoon. Meron pang mga mabibigat na drama sa buhay. Ganito pa ang buhay sa Panginoon? Ganito ba ang magsuko ng buhay sa Kanya? Kaya marami pong nagsuko ng buhay, sumuko sa buhay. So kapag hindi po natin naintindihan, so it is good to somehow understand that in the life of the believers, part po nito, yung tinatawag nating molding. Kaya nga, mga kapatid, sabi ko, kita nyo as I share this message, mayroon pong ipinakita ang Panginoon na sa concept ng isinishare ko po sa inyo. Ang maganda po ay yung idea na maintindihan natin that there are many tears in God's ministry. Yes. Kaya hindi po pwedeng kembutan, palakpakan lang ang Kristiyanong pamumuhay. Di ba? Ang buhay ng Kristiyano'y masayang tunay. Tama po yun. Okay? So, pero gusto kong malaman nyo, nang usapan ng masayang buhay, hindi ang ibig sabihin nun ay palakpakan, kembutan at sayawan lang. No! Madugo ang labanan sa ministry. Kaya nga, nung sabihin po ni Apostle Paul ang pahayag na ito, serving the Lord with all humility of mind and with many tears, yun po ay dapat magdala sa atin sa isipan with many tears. And then, makikita nyo po sa kanyang pahayag, sa Ephesian elders, di ba? So, na meron pong tears in service. Meron pong tears in sowing, in suffering. Tiyaga lang po, mga kapatid, hasik lang po. Akay ng kaluluwa, ipag-pray po natin sila. Talagang may mga pagkakataon na may sakit, just keep it up. Kung hindi po kami pinagtiyagaan, kung wala pong humanda, naghanda ng kanilang sarili, naharapin ng maraming bagay, believe me, marami po sa atin ang hindi po saved ngayon. But praise God, because it is His will, meron pong mga naging dedicated. And then tears in suffering. Ano po yung mga ilang natutunan natin? Meron pong tinatawag na shared suffering, meron pong shaping suffering, at meron pong sanctifying suffering. Mga kapatid,
madalas ginagamit ng Panginoon sufferings para tayo po palambutin. 'Di ba? Bago po niya tayo talagang patatagin at patibayin. Kaya makikita niyo po na si Apostol Pablo, but none of these things move me. Yan ang sinabi po niya. Di po ba? So, again, sa verses 22 and 23, and now behold, they go bound in the Spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there, save that the Holy Ghost witnesseth in every city, saying, that bonds and afflictions. Yun pa lamang po mga kapatid. Kasi minsan nababasa lang natin, kaya hindi natin napipil yung weight. So it is good to somehow use our imagination and feel the weight of that statement. Bonds and afflictions abide me. Diba? Yung tanikala at yung mga kahirapan, ang sabi, abide me. Pero sa verse 24, but none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, so that I may finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Mga kapatid, ang pagluha po sa ministry ay hindi po maiiwasan. Sa usapan ng service, sa usapan ng sowing and soul winning, sa usapan ng suffering, may tears talaga. Kaya I understand why the Apostle Paul said, diba? Serving the Lord with all humility of mind and with many tears. Kamusta po ba tayo? Hindi naman kailangan pastor ka para maintindihan mo ito because sa ating pong Christian life, minsan may mga taong gustong-gusto mong ilapit sa Diyos dahil sa sobrang pagmamahal mo sa kanila, iniluluha mo talaga sila sa Panginoon. Hindi mo lang sila pinagpe-pray, niluluhaan mo talaga sila, iniiyakan mo talaga sila. Kumbaga, that is exactly the idea nung sinabing, they that sow in tears. They that sow in tears. Mga kapatid, nung pong time na ako po ay nasa Valenzuela, actually, yung mga kapatid ko po, yung sa pamilya po namin, gusto ko po talaga masolid po kami. So halos lahat naman po, sympathizer na po yan, at majority po, believers naman talaga. Pero alam nyo, hindi po yan nadadaan sa puwersahan. 'Di ba? Kaya iniiyak mo na lang sa Panginoon. And you know, sa matagal na panahon, remember, meron akong kinukwento sa inyo, eto matagal ko na pong kinukwento sa inyo yan, na meron po akong kapatid na kung saan talagang nung nagkakwentuhan kami ng seryosong pag-uusap, dahil nga gusto ko pong madala siya sa Panginoon, gusto ko pong maakay siya sa Panginoon. Alam niyo po, ang medyo talagang para sa akin, medyo nakakapukaw ng kalooban at nakakawala ng pag-asa, nung bang sabihin niya, alam mo, Pastor, alam ko namang tama yang sa inyo. Alam ko naman talagang mabuti yang sa inyo. Yan, dyan sa Baptist Church, dyan sa church ninyo, alam kong okay yan, tama yan. At talagang, kaya lang hindi ko kayang alisin ang bisyo ko. At hindi ko gustong iwanan ang bisyo ko. O kung ikaw ba naman, baka masiraan ka na ng loob, baka sabihin mo, wala nang pag-asa tong kapatid ko. Pero alam niyo po, hindi konting panahon, napakahabang panahon ang lumipas. And now I can say, nakakatuwa. Nakakatuwa, mga minamahal, na makareceive ka ng balita na yung kapatid ko, nang akala ko noon, talagang mahihirapan na kami. Dahil talagang kahit na konbinsido siya, kahit na naniniwala siya, bilib talaga siya. Nakita niya, pagbabago sa buhay namin, nakita po niya na maayos yung takbo ng church namin. Pero sa kabila nun ang sabi niya, hindi ko gustong iwanan ang bisyo ko. Kaya hindi siya basta makasama namin. Pero mga kapatid, sa totoo lang, ayan, medyo nai-emote pang ako na nagiging emotional po ako. Yung mabalitaan niyo po, yung kapatid kong yon, ngayon tuloy-tuloy na nasa church. Wala pong katumbas na saya po yan. Diba? Kasi wala tayong pangarap sa pamilya natin, kundi yung madala natin silang lahat sa Panginoon. Diba, minsan dumarating ka doon sa point na naiiyak ka na lang kasi
iniisip mo na parang, and then, nagdudulot ng matinding sakit sa puso mo yan. Tiyaga lang, mga kapatid. Tiyaga lang po, panalangin, pagluha. Yan po ang, kaya ipag-pray po ninyo na talagang completely. Lahat po kami, areglado po. Magkakaisa po kami at talagang ang gawain ng Panginoon, alam po nila, kumbinsido po ang lahat. Pero talagang, syempre, ang panalangin at pangarap, yung buong pamilya, as in buong pamilya. Syempre, may kanya-kanyang pamilya na po kami. Pero salamat sa Panginoon. Sapagkat sa paghahasik, may pag-ani. Mahirap, may suffering, di ba? May mga pagkakataon na talagang, at dito ho papasok, na maganda rin po na maalaman natin na meron pong tears in supplication. Tears in supplication. Ito po, yung po pwedeng makayanig ng langit. Diba? Because prayer can move heaven. I mean, talagang po pwede po na sa panalangin po natin, doon maipadama po natin ang puso natin sa Panginoon. So, meron pong mga bahagi, like for example, if you will just feel the heart of the Apostle Paul, brethren, my heart's desire and prayer to God is that Israel might be saved. Mga kapatid, mga minamahal, meron pong mga bagay na dapat nating bigyang pansin sa buhay natin bilang Kristiyano. Pwede pong sabihin natin na sa ating pong panalangin, merong pagkakataon po na hindi na yung words natin kundi yung tears, yung luha na po natin. Kaya mga kapatid, kung merong luha na hindi masasayang, kasi marami sa atin, inubos ang luha sa pinanunood na drama, teleserye o kung ano pa man, sa mga walang kakwenta-kwentang bagay, I believe mas maganda na atin pong ilaan ang ating luha sa buhay paglingkod, sa buhay paghahasik, paglalapit ng kaluluwa, sa buhay pagtitiis, alang-alang sa Panginoon, at sa buhay pananalangin. Yes, importante po na maramdaman ang puso natin. Sa ating pong imbang bagbag na puso natin. So, yung panalangin na mararamdaman ang puso, ang malaking pagtitiwala, mga kapatid. Kaya nga, sana po, ito yung ilang mga bagay na pansinin po natin. Tingnan niyo po ang sabi ng Hebrews. Diba? Hebrews chapter 5. At dito po sa talatang ito, pansinin niyo po yung sinabi ng verse number 7. Ang sabi po, who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplication with strong crying and tears unto him that was able to save him from death, and was heard in that he feared. Alam niyo po, sa paglay nating pananampalataya at tiwala sa Diyos, hindi ka bibitiw sa prayer kung alam mo talaga. 'Di ba? Na talagang may Diyos na nakikinig sa atin. So may mga pagkakataon po na talagang ito yung magandang i-evaluate natin. Dama pa ba ang puso natin sa paglilingkod? Dama pa ba ang puso natin sa paghahasik? Dama pa ba ang usapan ng ating pong puso, usapang puso sa ating mga pagtitiis, usapang pananalangin, mga kapatid? There are times that we need to pour out our heart to God. Yung brokenness. Diba? Yung iba ipinag-aayuno pa nga po yan. Ibang-iba po ang dating kapag ka po talaga ang panalangin po natin ay dinilig ng pagluha. So kaya umaasa po ako na ito po ay nagiging paalala po sa bawat mga Kristiyano. There are many tears in the ministry, mga kapatid. Sinasabi ko po sa inyo yan. Napakarami pong pagluha sa ministeryo. Hindi po ito negatibo, kundi ito po ay pagluha na kung saan makikita natin kalooban talaga ng Panginoon. Importante kasi na ako at ikaw
nandoon ang ating pong sinseridad at matibay na pagtitiwala sa Diyos na ating pong tinatawagan. Di ba? So, napakahalaga po. Di ba, sa Biblia nga, ang sabi, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. But verily God hath heard me, He hath attended to the voice of my prayer. So, ibig sabihin po, talagang sa usapan ng ating pong seryoso, sinserong pananalangin, willing po tayo na talagang gawin kung ano po ang marapat ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya mas maiintindihan po natin ngayon yung sinabi po ni Apostol Pablo. 'Di ba? Na talagang there are many tears. Serving the Lord with all humility of mind and with many tears. So, I hope na ang naging karugtong na mensaheng ito po yung message talaga na isi-share ko po kahapon. And again, nililiwanag ko lang po na meron po akong talagang masasabi nating naging interest doon sa ating pong teksto na nabasa ko po yung Psalm 56 and verse number 8. Now this time, actually po sa akin, ang Acts chapter 20, ito po ang isa sa paborito ko pong passage at marami po akong messages na nagawa from this chapter, from this passage. But this time, the approach is very different because I just dwell and focus doon po sa sinabi ni Paul sa verse number 19, serving the Lord with all humility of mind and with many tears, which befell me by the lying in wait of the Jews. Kaya nga sabi ko, yun na ang ilagay natin. Kasi kanina sabi ko, tears in God's ministry. Maganda palang title nito para mapaalalahanan tayo, there are many tears in God's ministry. Tears in service, in sowing, in soul winning, in suffering, and in supplication. Okay? So, sa mga pastor, meron din tears in shepherding, di po ba? Pero halos isinama ko na dahil hindi naman lahat ng pastor, lahat ng nakikinig sa atin, pastor. Mga kapatid, isang bagay po ang dapat nating bigyang pansin. Remember the message kahapon? When God counts your tears. Diba? So, nakikita ng Diyos ang ating pagluha. Dama ng Diyos ang ating pagluha. At mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa inyo na ang paghahasik ng pagluha ay mag-aani ng kagalakan at tuwa. Kaya para sa akin po, isang napakahalagang bagay na tayo po'y napaalalahanan that there are many tears in the ministry. Sa paglilingkod, maraming hamon. Sa paghahasik at paghayo, maraming hamon. Sa mga tiisin, malaking hamon. Sa pananalangin, napakahalaga na maramdaman ng Diyos ang ating puso. Nawa muli na pagpala po ang bawat isa sa atin sa ating pong mensahe ngayong umaga dito po sa ministeryong pinagpala ng Diyos. Ito po ang Believer's Breakfast with BFDB. I hope and I pray na patuloy po ninyong ipapanalangin na gamitin ng Diyos ang ministeryong ito para sa ikapagpapala ng bawat isa. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa patuloy na paggawa mo sa aming mga buhay. Umaasa po kami, O Diyos, na ang mensaheng ito na aming napakinggan ay muling nagbigay sa amin at nagdala po sa amin sa realization that there are many tears in the ministry. May we realize, Heavenly Father, that it is really your will for us to serve you, to suffer for your sake, to sow and to win souls, Heavenly Father, to sow the seed and win souls. At gayon din naman po ang patuloy na magbigay pagpapahalaga sa amin pong buhay pananalangin. Lagi nawa naming maipadama sa iyo ang genuineness ng aming mga puso, Panginoon. Lagi po nawa namin pong magawa ang kalooban mo sa amin. Lalo na po sa mga tiisin na kung saan napakaliwanag po para sa amin na ito po ay pagkakataon upang makibahagi sa iyo pong naging tiisin at paghihirap. Nanawa, dakilang Diyos, ito po ay nagpaalala
na ito po'y molding, shaping, para po sa ikabubuti namin, ikaayos namin. At gayon din naman dakilang Diyos, makita po namin na ito po'y sa amin pong ikababanal, sa aming ikalilinis, sa amin pong ikatutuwid. Kaya ikaw nawa ang siyang bigay bunga sa mensaheng ito na aming napakinggan sa buhay ng bawat naging tagapakinig. Muli po, salamat po sa Ministeryo ng Believer's Breakfast at lalong salamat sa enabling grace mo, Panginoon. Salamat po sa patuloy na pagbibigay mo ng lakas at karunungan mula po sa iyong salita, sa iyong abang lingkod. May you continue to bless me and use me for your glory and for your honor, Heavenly Father. Again, pagpalain mo po ang lahat ng magse-celebrate ngayon. Nawa ito po ay maging God-glorifying celebration. Thank you so much, Heavenly Father. Lahat ng ito ay aming pong panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.